Sa kasal ng aking anak na lalaki, bigla na lang sumitsit sa akin ang nobya. Umalis ka rito at huwag nang bumalik. Hindi ka welcome dito. Ngumiti lang ako at sinabi, sige, pero hindi ako alis mag-isa. Nawala ang mapang-asar niyang ngiti nang makita niya kung sino ang kasama ko. Nawala siya sa kontrol. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan yung mag-subscribe sa channel at isula sa comments kung anong oras na diyan sa inyo ngayon. Gumuguhit ako ng mga pattern ng drainage para sa southeast corner nang tumunog ang doorbell. Ang mga hapon ng Marso sa Portland ay karaniwang nangangahulugan ng kapayapaan. Ang retired life sa wakas ay nagbibigay ng hindi na ibigay ng 40 taon ng deadlines. Oras para mag-isip. Oras para magtanim ng mga hardin sa halip ng mga gusali. Tumunog ulit ang bell, matigas. Si Ramon ay nakatayo sa aking porch. Nakangiti na parang nanalo siya sa loto. Isang babaeng hindi ko pa nakita noon ay nakatayo sa tabi niya. Ang kamay niya ay nakapatong sa braso niya nang may sanay na kadalian. Tatay, engaged na kami. Ang mga salita ng aking anak ay bumuhos bago ko pa sila maanyayahan papasok. Gusto kitang ipakilala sa kanya agad. Ang agad, ang unang tumama sa akin. Walang tawag sa telepono, walang unti-unting pagpapakilala. Basta itong biglang pagpapakita na parang ipinagmamalaki ang kotse na binili niya ng impulsibo. Pasok kayo, nasabi ko, humahawi sa gilid. Hindi ko inaasahan ito. Alam ko. Si Ramon ay halos umuuga sa nervous energy habang pumapasok sila. Pero kapag alam mo talaga, di ba? Inabot ng babae ang kamay niya. Cecilia Morales. Narinig ko ang napakarami tungkol sa inyo, Emar Bautista. Sabi ni Ramon, ikaw ang nagdisenyo ng kalahati ng mga kilalang gusali sa Portland. Matigas ang hawak niya, may kumpiyansa, mahal ang manicure. French tips na bago. Masyadong generous ang kilala, sagot ko. Functional ang tama. Pakitawag niyo akong Danilo. Ngumiti siya at agad na sinimulang suriin ang entryway ko. Dumaan ang mga mata niya sa original crown molding. Tumigil sa wanot banister. Kinuwenta ang dimensions ng may hitsura ng propesyonal na pagtatasa. Kamangha-mangha ang craftsmanship na ito. Hindi mo na makikita ang ganitong quality ngayon. Ginawa noong 1923. Sabi ko, pinapanood siyang sumipsip ng impormasyon na parang nag-a-appraise ng inventaryo. Lumipat kami sa living room. Inalok ko ng kape na tinanggap nila. Habang inihahanda ko ito sa kusina, narinig ko si Cecilia na nagtatanong kay Ramon tungkol sa square footage, property lines, neighborhood development patterns. Ang boses niya ay mayroon yung smooth professionalism na kilala ko mula sa mga taon ng meetings sa contractors. Mga taong sumusukat ng value bago pinahahalagahan ang ganda. Kaya sinabi ko, pagbalik ko na may try, sabihin niyo nga kung paano kayo nagkakilala. Si Ramon ay nagsimula sa kwento ng may sobrang enthusiasm. Networking event sa Industry Connection. Siya ay consulting para sa luxury real estate firm. Siya ay nagpresent sa sustainable development. Nagdagpo ang mga mata nila sa buong conference hall. Very cinematic. Dinagdagan ni Cecilia ng precise details. Nagtatrabaho ako sa high net worth clients lalo na property portfolios, investment strategies, estate transitions. Sinabi niya ang high net worth ng 3 beses sa loob ng 5 minuto. Nang makilala ko si Ramon, ang passion niya sa ethical development ay humanga sa akin. Napakaraming tao sa industry natin ang humahabol lang sa profit. Paano naman ang pamilya niyo? Tanong ko, saan sila? Madali niyang inilagay sa gilid. Sa Seattle originally, pero hindi kami close. Mas gusto ko ang tumingin sa hinaharap kaysa sa nakaraan. Maraming magagandang kwento si Ramon tungkol sa inyo. Though, retired architect, balo, gumawa ng magandang bahay na ito. Malinaw na nakuha niya ang talent niya sa inyo. Parang rehearsed ang papuri. Hinigop ko ang kape ko at walang sinabi. Actually, sabi ni Ramon, habang hinuhugot ang mga papeles mula sa messenger bag niya. Iminungkahi ni Cecilia ang isang bagay na sa tingin ko ay nagpapakita ng tunay na maturity. Isang prenuptial agreement para sa transparency at mutual protection. Inabot niya sa akin ang dokumento na parang patunay ng virtue niya. Dahan-dahan kong isinuot ang reading glasses ko. Bumibili ng oras para iproseso ang development na ito. Makapal ang contract, 20 pages ng legal language. Though ito, sabi ko, ang attorney ko ang gumawa nito, paliwanag ni Cecilia. Naniniwala ako sa pagprotekta sa both parties. Ang marriage ay partnership, pero ang smart partnerships ay may clear terms. Hindi ba kayo sumasangayon, Danilo? Binuklat ko ang mga page. Clause 7. Lahat ng family assets na nakuha sa panahon ng marriage ay subject sa equal division. Family assets,
hindi marital assets. Family. Clause 12. Inheritance na natanggap sa panahon ng marriage ay magiging marital property pagkatapos ng isang taon. May independent legal review ba si Ramon? Tanong ko, Tatay, fair naman ito. Hindi gagawin ni Cecilia. Sigurado ako. Maingat kong pinutol. Standard practice lang, anak. Anumang major contract ay karapat-dapat sa dalawang pananaw. Mukha si Ramon na nasaktan. Hinawakan ni Cecilia ang braso niya, redirecting ang atensyon niya ng may subtle pressure. Gusto niyo bang makita ang iba pang parte ng bahay? Tanong niya sa akin. Nahihilig ako sa architecture ng period na ito. Tinor namin ang mga kwarto. Kumuha siya ng litrato ng crown molding supposedly para sa inspiration. Pero ang angles niya ay nakukuha pa ang higit sa decorative details. Sa master bedroom, tumigil siya sa window na nakaharap sa garden. Napakalaki ng bahay para sa isang tao, obserba niya. Naisip niyo na ba kung ano ang mangyayari rito sa huli? Ang tanong ay bumagsak ng may calculated weight. Malayo pa ang huli, sagot ko. Siyempre, ngumiti siya. Ang ibig ko lang sabihin ay crucial ang estate planning. Binanggit ni Ramon na hindi niyo pa na-update ang will niyo kamakailan. Binanggit niya ba? Lumamig ang tono ko. Private matter iyan sa pagitan ng ama at anak. Gracefully siyang umatras ng profesional. Dapat open na nag-uusap ang families tungkol sa mga ganito. Nag-iwas ng misunderstandings sa huli. Mas gusto ko ang pigilan ang misunderstandings ngayon. Sa baba, chinek ni Ramon ang relo niya. Dapat na kaming umalis. Reservation sa 6. Sa pintuan, niyakap ako ni Cecilia ng may calculated warmth. Aalagaan ko siya ng mabuti. Bulong niya sa balikat ko. At sobrang saya ko na magiging pamilya na tayo. Ang emphasis sa pamilya ay parang possessive. Pagkaalis nila sa pagmamaneho, nakatayo ako sa pintuan na hawak ang preno. Maliit na details ang naipon sa isip ko na parang structural defects sa inspection. Ang diamond bracelet na suot niya, minimum 3 carats, mas mahal pa sa 6 na buwang sweldo ng consultant, designer handbag, kalaman sa inheritance law na higit sa casual interest, tanong tungkol sa will ko bago tanong tungkol sa paborito kong pagkain o hobbies. Lumakad ako papunta sa study ko, ikinalat ang contract sa desk ko, at nagsimulang mag-notes. Sinircle ko ang clause 12, underline ang clause 7. Sa margin, isinulat ko ang isang salita. Bakit? Ang mga linggo pagkatapos ng visit nila, ay dahan-dahang lumipas ng may suffocating normalcy. Regular na tumatawag si Ramon, bawat usapan ay napupunta sa wedding plans, venues, guest lists, color schemes. Sumagot ako ng may appropriate enthusiasm. Nagtatanong ng appropriate questions. Ginampanan ang role ng supportive father. Ang prenuptial contract ay nakaupo sa drawer ng study ko. 2 beses tinanong ni Ramon kung thoroughly ko na bang na-review. 2 beses ko itong inilagay sa gilid, habang binabasa pa ang details. Ang totoo, binasa ko ito ng 17 beses. Bawat tagbasa ay nagpapakita ng bagong concerns na nakabaon sa legal language. Pero ang concerns ay hindi evidence. Instincts lang iyan. At ang instincts ay hindi nakukumbinsi ang mga anak na bulag sa infatuation. Dumating ang mid-April nang may unusual warmth. Ang dating kolegi ko, si Roberto Cruz, tumawag tungkol sa pagkikita para sa lunch downtown. Gusto niya ng advice sa retirement planning, transitioning mula sa active practice patungo sa consulting work. Sumasang-ayon ako. Ang restaurant na pinili niya, Cascade Room, ay nasa renovated warehouse sa Pearl District. Dumating ako 15 minuto na maaga. Ugali ko mula sa decades ng client meetings. Inupo ako ng hostess sa table malapit sa window. Magandang natural light. Binasa ko ang menu. Nagtataka kung late si Roberto gaya ng dati. Nang may movement sa kabilang restaurant ang nakakuha ng atensyon ko. Tumingin ako pataas at ganap na natigilan. Si Cecilia ay nakaupo sa corner table, partially obscured ng decorative column. Isang lalaki sa expensive suite ang nakaupo sa harap niya. Early 40s, dark hair, confident posture. Ang body language nila ay sumisigaw ng intimacy. Lumapit siya. Ang kamay niya ay nakatakip sa kamay niya sa table. Hinaplos ng thumb niya ang wrist niya ng may familiar ease. Ang unang instinct ko ay tumayo, lumakad doon, humingi ng explanation. Kalahati na ang kamay ko sa pagtulak ng upuan ko nang ang 40 taon ng architectural discipline ay nag-override sa emotion. Confront siya ngayon ng may lunch lang sa isang tao. May ready na explanation siya. Business meeting, old friend. Innocent coincidence. Kailangan ko ng higit sa single observation. Kailangan ko ng pattern. Sininyasan ko ang waiter. Pwede ba akong lumipat doon sa table na iyon?
Itinuro ko ang spot kung saan may potted plant na magbibigay ng partial concealment. Better lighting para sa work peppers ko. Mula sa bagong position ko, malinaw ang sightline ko. Hindi nila ako makita. Hinugot ko ang phone ko, nagpretend na Chinek messages, at inactivate ang kamera. Sa pamamagitan ng foliage, kinuhanan ko sila ng litrato. Sa loob ng 20 minuto, pinanood ko ng may attention to detail na dating ginagamit ko sa blueprint reviews, catalog ang bawat gesture, mga daliri niya na humahaplos sa forearm niya, kamay niya na brief na humahaplos sa pisngi niya, ang paraan ng pag-share nila ng dessert na may single fork, tumatawa sa private joke. Nang dalhan ng check ang waiter nila, ang lalaki ang nagbayad ng walang hesitation. Mahal na bottle ng wine, multiple courses na nakikita sa bill, kahit mula sa distansya ko. Comfortable sila sa isa-isa, practice. Hindi ito first date o second meeting. Ito ay established relationship. Nang maghanda silang umalis, hinalikan niya ang pisngi niya at nagtagal doon. Mga labi niya malapit sa tainga niya. May binulong siya na nagpatawa sa kanya. Hindi ang politlaw na ginamit niya sa living room ko, kundi tunay at unguarded. Lumabas sila ng magkahiwalay, professional caution, na nagpapahiwatig na alam nila ang pangangailangan na magtago. Naghintay ako ng full 5 minutes, mabilis na binayaran ang bill ko ng cash, at sumunod sa parking area. Umakyat ang lalaki sa black Mercedes sedan. Kinuhanan ko ng litrato. Malinaw na nakukuha ang license plate. Dumating si Roberto Cruz, 20 minuto late, nang may profuse apologies tungkol sa traffic. Halos hindi ko narehistro ang lunch conversation namin. Ang isip ko ay umikot sa implications, possibilities, strategies. Pagkatapos namin, direktang nagmaniho ako sa office ni Philip Torres, isang journalist na kilala ko ng 20 taon sa Chamber of Commerce Networking. Philip, may favor ako, sabi ko. Discreet. Tumingin siya pataas mula sa computer niya. Discreet usually means trouble. Information only. License plate to name. Pinag-aralan niya ang expression ko. Legal trouble. Family trouble. Kailangan kong malaman kung sino ang isang tao bago magdesisyon. Si Philip ay umatras sa upuan niya. Naalala mo noong kailangan ko ng architect's assessment bago bumili ng bahay na iyon sa Thurman. Natuklasan mo ang foundation issues. Probably saved me us $50,000. Naalala ko. Consider us even. Kinuha niya ang plate number na isinulat ko. 30 minuto at 2 phone calls pagkatapos. May impormasyon na siya. Daniel Cruz, real estate agent sa Premier Properties Northwest. Specialized sa luxury estates. Over 2 million. Nag-search ako kay Daniel online habang nasa office pa ni Philip. Natagpuan ang professional profile niya na may photograph. Parehong lalaki mula sa restaurant. Match confirmed. Ngayon kailangan ko ng depth. Nag-research ako ng Portland Private Investigators noong gabing iyon. Pinili si Marco Reyes based sa specialty niya, financial fraud at infidelity cases. Ang office niya ay modest suite downtown. Si Reyes mismo ay unremarkable. Mid-negatibo 40S, average build, forgettable face, perfect para sa surveillance work. Concise kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang fiance ng anak ko, suspicious prenuptial agreement, intimate launch sa iba pang lalaki. Kailangan ko ng investigation sa background niya, lalo na romantic history at financial patterns. Binigay niya ang rates niya ng walang emotion, 150 per hour, plus expenses. Kahit ano, sabi ko, gusto ko ng comprehensive report. May isang tanong siya, kung matagpuan ko ang kinatatakutan mo, ano ang gagawin mo? Tinitigan ko siya ng steady. Proprotektahan ko ang anak ko. Tumango siya at kinuha ang retainer check ko. 2 linggo, magiging doo ako. Ang 2 linggong iyon ay parang 2 buwan. Pinanatili ko ang normal facade kay Ramon. Resumed ang weekly dinners. Patuloy ang wedding planning discussions. Sumali si Cecilia ng 2 beses. Perfect na ginampanan ang role niya. Affectionate kay Ramon. Respectful sa akin. Nagtatanong ng opinion ko sa ceremony details. Bawat beses ngumiti ako. Nagbigay ng suggestions. Pinanood siya ng may bagong understanding. Magaling siya. Talagang magaling. Kung hindi ko siya nakita kay Daniel, baka maniwala ako sa performance. Pero nakita ko, at ngayon naghihintay ako ng proof. Tumawag si Reyes noong may 2. Ready na ang report. Gusto mo ng privacy kapag binasa mo ito. Nagkita kami sa office niya. Makapal ang folder na ibinigay niya. At least 60 pages. May diging, sabi ni Reyes, pero clear ang pattern. Ginawa niya ito noon, 2 beses. Binuksan ko ang folder at nagsimulang magbasa. Marriage certificate mula 2019.
Cecilia Morales kay James Santos. Portland businessman divorce failing mula 2021. Settlement as dollars $100,000 at 80,000 plus vehicle. Marriage certificate mula 2022. Cecilia Morales kay Ricardo Vargas, Manila entrepreneur. Divorce filing mula 2023. Settlement 225,000 plus property transfer. Photographic surveillance mula sa nakaang 2 linggo ay nagpapakita kay Cecilia na nakikipagkita kay Daniel Cruz ng 6 na beses. Hotel receipts. Restaurant bills. Involved sila ng at least 8 months. Mas matagal kaysa kilala niya si Ramon. Handwritten note ni Reyes sa final page. She's getting better at this. Isinara ko ang folder at nakaupo ng tahimik. Sumisipsip ng complete picture. Hindi in love ang anak ko. Siya ay mark, target, transaction na pinlano niya bago pa sila magkakilala. Recommendation. Tanong ni Reyes. Ipakita mo sa kanya ito ngayon. Hindi pa, sabi ko ng dahan-dahan. Kung mali ang approach ko, kumbinsihin niya siya na paranoid ako. Kailangan ko ng better timing. Complete strategy. Huwag maghintay ng matagal. Wedding 4 months away. Tumayo ako, hawak ang folder. Hindi ko hahayaan mangyari ito. Trust me. Umalis ako sa office ni Reyes na may folder na walang bigat at lahat ng bigat. Downtown Manila traffic blurred past MY windshield habang nagmamaneho pauwi. Ang isip ko ay hindi sa stoplights o lane changes. Autopilot lang habang ang conscious thought ay umiikot sa isang tanong. Paano ito pigilan ng hindi sinisira ang relationship ko kay Ramon? Sa bahay, ikinalat ko ang report ni Reyes sa dining table. Marriage certificates, divorce decrees, financial settlements, photographic surveillance. Bawat document ay isa pang nail sa coffin ni Cecilia. Pero ang pagmartilyo ng mga nail na iyan ay kailangan ng precision. Approach kay Ramon ng maaga. Kumbinsihin niya siya na jealous ako. Controlling, hindi makalaya sa independent life niya. Maghintay ng matagal, mag-a-activate ang legal protections. Teaming ang lahat. Kailangan ko ng expert guidance, hindi facts ng investigator, kundi strategy ng lawyer. Kinabukasan, nag-research ako ng Manila family law attorneys online. Pinili si Patricia Reyes pagkatapos basahin ang 23 years niya specializing sa prenuptial disputes at fraud cases. Ang office niya ay sa renovated Victorian sa Makati. Tumawag ako ng sharp, brief na ipinaliwanag na kailangan ko ng consultation tungkol sa fraudulent prenuptial agreement. May opening siya sa 11 oras. Si Reyes mismo ay sharp-featured woman sa 50s na may direct manner na nagpapahiwatig ng no tolerance sa wasted time. Concise kong ipinakita ang sitwasyon. Ipinakita ang report ni Reyes. Pinag-aralan niya ang documents ng may professional intensity. Paminsan-minsan nag-notes sa precise handwriting. Pagkatapos ng 20 minuto, tumingin siya pataas. Ang Uniform Premarital Agreement Act ng Pilipinas ay nagpapahintulot na void ang contracts na nakuha sa fraud, duress, o failure to disclose. Ang challenge mo ay patunayan ang fraudulent intent bago ang contract signing. Ipinaliwanag niya ang burden of proof, pattern of behavior, financial motivation, concealment of material facts. Ang previous marriages ay tumutulong mag-establish ng pattern. Ang relationship niya kay Daniel Cruz ay nagpapakita ng ongoing deception. Pero kailangan mo ng testimony mula sa previous husbands. Victims na willing mag-state na identical tactics ang ginamit niya. Binigay niya ang retainer fee niya. 300,000 para sa comprehensive case preparation. Isinulat ko agad ang check. Document everything mula ngayon. Payo niya. Record conversations kung allowed ang one-party consent law ng Pilipinas. Allowed kung participant ka. Kuhanin mo ang permission ni Ramon na i-record ang family discussions tungkol sa wedding planning. Huwag mo munang sabihin kung bakit. Umalis ako na may legal roadmap. Noong hapon na yon, bumalik ako sa office ni Reyes. Hanapin mo ang previous husbands niya. Both. Kailangan kong malaman kung mag-uusap sila. Mag-testify kung necessary. Hinugot ni Reyes ang notes mula sa report niya. Kevin Morales, first husband, lives sa Quezon City. Tech consultant divorced her 3 years ago. Second husband, James Prado, lumipat sa Cebu pagkatapos ng divorce nila 2 years back. Mas mahirap hanapin. Nagpalit ng trabaho. Possibly nagpalit ng pangalan para makatakas sa association sa divorce. Inauthorize ko ang additional investigation expenses nang walang hesitation. Kahit magkano. Case sila sa pag-establish ng pattern. Sabi ng attorney ko, ang testimony nila ay pwede mag-void ng buong prenuptial contract. Tinanggap ni Reyes ang assignment ng may warning. May divorce victims na ayaw mag-relieve ng trauma.
Baka tumanggi sila. Kung gayon, kumbinsihin ko sila. Sabi ko, deserve nilang malaman na ginagawa niya ulit ito. Noong gabing iyon, tumawag si Ramon tungkol sa weekend brunch kay Cecilia. Gusto niyang magbond pa sa tatay bago ang wedding. Sinamantala ko ang opportunity. Anak, nag-iisip ako na importanteng panahon ito sa buhay mo. Okay lang ba kung i-record ko ang ilan sa conversations natin? Family History Project para makapture ang stories, advice, memories, something na pwede niyong balikan ni Cecilia years from now. Si Ramon, touched sa sentimental notion, enthusiastically sumang-ayon. Talagang thoughtful iyan, tatay. Magugustuhan iyan ni Cecilia. Binili ko ang professional recording device kinabukasan. Discrete model na ginagamit ng journalists. Voice-activated. 8 hour capacity. Thoroughly ko itong tinest. Excellent ang audio quality. Pinahintulutan ng batas ng Pilipinas ang recording ng conversations, kung one party consented. Hindi ako lumalabag sa batas. Building lang ng evidence foundation. Gumawa ako ng encrypted folder sa computer ko labeled Family Archive 2025. Nagsimula ng meticulous documentation system. Date, time, participants, key statements, potential legal relevance. Dumating ang Saturday. Inactivate ko ang recording device sa shirt pocket ko bago dumating si Ramon at Cecilia para sa brunch. Pumasok siya ng may practiced warmth, hinalikan ang pisngi ko, nagdala ng mahal na bakery pastries, pinuri ang recent garden work. Sa kape, natural na lumipat ang usapan sa estate planning. Si Cecilia ang nagsimula ng smooth. Danilo, binanggit ni Ramon na hindi nyo pa na-update ang will nyo mula nang mamatay ang nanay niya. 8 years na iyan. Nagbabago ang estate law. Nagshi-shift ang tax implications. Naisip nyo na bang i-review ito? Ginampanan ko ang role ko ng perfect, slightly confused, appreciative sa concern niya. Siguro dapat. Hindi ako magaling sa legal paperwork. Alam nyo ba ang mga ganito? Lumapit siya, Eager. Regular akong nagtatrabaho sa attorneys sa real estate transactions. Masaya akong mag-recommend ng isa. O pwede nating pag-usapan ang family niya. Ang pag-unawa sa sitwasyon ng lahat ay tumutulong sa long-term planning. Family planning, ulit ko ng maingat. Ibig nyo sabihin pagkatapos nyo mag-asawa ni Ramon. Exactly. Combined household finances, shared resources, coordinated investments. Modern families operate as economic units. Sumabat si Ramon ng oblivious. Makes sense, tatay. May business degree si Cecilia. Mas magaling siya sa financial strategy kaysa sa atin. Dahan-dahan akong tumango. Nagpapanggap ng elderly confusion. So, ano exactly ang ibig niyong sabihin? Microscopically lumakas ang ngiti ni Cecilia. Transparency lang, understanding kung anong assets ang umiiral. Paano sila structured? Anong succession plans? Nag-iwas ng family conflicts sa huli. Napansin ko kung gaano kabilis pumasok ang huli sa vocabulary niya. Linano na niya ang kamatayan ko. Isipin ko, sabi ko ng mild. Pag-aalis nila, agad kong inupload ang recording. Timestamped ang key moments. Lahat ay inihayag ng language niya. Combined household, shared resources, succession plans. Hindi marriage ang pinaplano niya, acquisition. Sa sumunod na 2 linggo, dinagdagan ni Cecilia ang contact frequency. Direktang tumawag sa akin. Ostensibly nagtatanong ng opinions tungkol sa wedding details, venue selection, catering choices, guest list, pero palaging napupunta sa property ko. Napakalaki ng bahay na ito. Naisip nyo na ba ang downsizing? Pwede kaming bumili nito ni Ramon sa fair price. Pwede kang lumipat sa mas manageable. Sa ibang pagkakataon, life insurance policies. May adequate coverage ba kayo? Dapat beneficiary si Ramon, obviously. Pero properly ba nyo itong na-structure? Bawat probe ay lumalakas. Na-record ko lahat. Pinanatili ang naive person ako. Sobrang thoughtful nyo sa pagtulong sa mga ganito. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Internally, clinically precise kong katalog ang tactics niya. Pinapabilis niya ang timeline. Trying to secure legal hooks bago ang wedding. Bakit ang rush? Surveillance ni Reyes ay nagpapakita kay Daniel Cruz na pinipilit siya. Strained ang relationship nila sa extended investment niya kay Ramon. Pinamamahalaan niya ang 2 lalaki ng sabay. At lumalakas ang pressure. Nagkakamali siya, nagiging sloppy. Perfect. Late noong 2nd week, ginawa kong command center ang spare bedroom. Binili ko ang large corkboard, colored pins, index cards, string. Sa center, photograph ni Cecilia mula sa engagement announcement. Left side, timeline ng relationship niya kay Ramon. Right side,
Previous marriages kay Kevin Morales at James Prado. Top, financial motivations, property targets. Bottom, legal strategy options, colored strings na nagkokonekta ng related elements. Ang visual architecture na ito ay tumutulong sa akin na makita ang entire pattern ng sabay. Identify gaps sa evidence, plan next moves. Kinuhanan ko ng litrato ang board daily. Tracking ang evolution ng case. Isang gabi, habang binabasa ang latest recording ni Cecilia na probing tungkol sa investment portfolio ko. Nakaupo ako sa command center at pinahintulutan ang sarili kong maramdaman ang cold fury na pinipigilan ko. Actually sinabi niya, 62 ka na. Parang kinukwenta ang taon hanggang inheritance. Karamihan ng tao ay umiiwas mag-usap tungkol sa mortality ng magulang. Siya ang nanguna at tumango lang si Ramon. Thinking practical siya. Hindi niya naririnig ang naririnig ko. Ang assessment, calculation, timeline. Hindi wedding ang pinaplano niya. Acquisition schedule. Hindi habang humihinga pa ako. 3 linggo pa ng careful performance. 3 linggo pa ng recorded conversations kung saan probing ni Cecilia ang estate planning. Suggested property consolidations. Calculated ang mortality ko na parang actuarial tobo. Bawat recording ay nadadagdagan ang growing file. Bawat interaction ay nagpapalakas ng legal case na tinutulungan akong buuin ni Patricia Reyes. Tapos tumawag si Reyes. Natagpuan si Kevin Morales live sa Quezon City. Works as tech consultant. Divorced Cecilia 3 years ago. Binanggit ko ang investigation tungkol sa current engagement niya. Tahimik siya. Tapos tinanong kung may anak ang new victim. Pause ni Reyes. Nang sinabi kong grown son, sabi ni Morales, sabihin mo sa father na makikipag-usap ako sa kanya. Direktang sa father. Hindi sa investigator. Kaya nagmamaneho ako papuntang Quezon City, isang Thursday morning sa June. Ang North Luzon Expressway ay umaabot north sa familial landscape. Mga puno na exits na dinaanan ko sa business trips decades ago. Sa passenger seat sa tabi ko, folder na may report ni Reyes, photographs ni Cecilia kay Daniel, documented timeline ng manipulation niya, evidence para i-share, credibility para i-establish. Ang cave na pinili ni Kevin ay sa Makati. Quiet neighborhood spot na may magandang kape at corner booths. Dumating ako 30 minuto maaga. Pinili ang table na may clear sightlines sa entrance. Positioned ang sarili para mag-obserba. Pumasok si Kevin Morales sa appointed time. Average height, professionally dressed sa business casual. May visible caution sa body language. Nakilala ko siya mula sa photograph na ibinigay ni Reyes. Tumayo ako, inabot ang kamay. Emar Morales, ako si Danilo Bautista. Salamat sa pagpayag na magkita. Hinawakan niya ang kamay ko. Carefully akong inassess bago umupo. Sabi ng investigator mo engaged siya sa anak mo. Ilang taon? 37. Visible na nawin si Kevin. Perfect age, old enough to have assets. Young enough to rebuild career. 39 ako nang makilala ko siya. Nag-order ako ng kape para sa amin. Hindi ako nagmadali sa interrogation. Sa halip tinanong, kumusta ka na ngayon? 3 years later. Appreciate ni Kevin ang tanong. Better. Rebuilt ang consulting practice ko. Daw nawala ang key-client sa divorce settlement. Pinosisyon niya ang sarili sa paper as business partner despite never working a day in her life. Financial recovery took 2 years. Emotional recovery ongoing. Ang honesty niya ang nag-break ng ease. Sumagot ako. Sinusubukan kong pigilan ang anak ko na maranasan ang naranasan mo. Kaya ako nandito. Hindi lang para sa legal ammunition. Daw kailangan ko iyan, kundi para maunawaan kung ano talaga ang pinaglalaban ko. Dahan-dahan tumango si Kevin. Professional ang kalaban mo. Hindi casual con artist. Pinag-aralan niya ito, perfected, ginawang career. Sa susunod na oras, inilarawan ni Kevin ang entire relationship RC. Nakilala si Cecilia sa networking event kung saan strategically siya nagposisyon malapit sa successful attendees. May research siya, alam ang company name ko. Nagtatanong ng intelligent questions tungkol sa cloud infrastructure. Seem genuinely interested sa work ko, hindi lang income. At least yon ang akala ko. Intense ang courtship. Perfectly matched ang interests niya sa akin. Ipinakilala ako sa expensive restaurants. Pagkatapos ng 4 na buwan, iminungkahi niya ang engagement. Sabi, kapag alam mo, flattered ako. Previous relationships ay cautious, distant. Ang certainty niya felt like validation. Ang prenuptial contract ay may explanation. Sabi niya nasaktan siya noon. Kailangan ng legal clarity. Gusto protektahan both of us. Balanced ang hitsura ng contract. Equal division ng assets acquired during marriage. Hindi ko naintindihan ang clause language.
Family assets acquired during marriage actually meant anything na inherited or received from relatives ay magiging marital property. Namatay ang father ko 8 months into the marriage. Iniwan sa akin, 8 million at vintage car collection. Ayon sa prenupyon ay naging marital asset. Ang marriage lasted 18 months. Nagbago siya pagkatapos ng wedding. Distant, critical, increasingly demanding. Nagsimula ng affair sa real estate investor. Natagpuan ko hotel receipts. Nang i-confront ko siya, agad siyang nag-file ng divorce. Aggressive ang attorney niya. Outmatched ang akin. Nag-cost sa akin ng 10 million ang settlement. Ang car collection at 30% stake sa business ko. Level ang voice ni Kevin. Pero bahagyang nanginginig ang kamay niya habang hawak ang coffee cup. Alam niya ang timing. Naghintay hanggang clear ang inheritance. Tapos hinila ang trigger. Planned ang lahat mula simula. Ibinahagi ko ang sarili kong folder. Investigation ni Reyes. Recorded conversations kay Cecilia. Timeline ng manipulation. Binasa ni Kevin ang materials ng may growing recognition. Same pattern. Exactly. Tingnan mo itong line. Family resource consolidation. Exact words na iyan ang ginamit niya sa akin. Scripted ito. Tiningnan niya ang photograph ni Cecilia kay Daniel Cruz. Iba ang lalaki, same dynamic. Palagi siyang may backup plan. Someone to fall back kapag exhausted na ang mark. Direktang tinanong ko, willing ka ba magbigay ng written statement? Testify kung necessary, para ma-void ang prenup niya sa anak ko. Hindi nag-hesitate si Kevin. Dapat nagsalita ako noong una siyang contact ng investigator pagkatapos niyang ikasal sa second husband. Kainin ako ng guilt. Kung nag-warning ako, maingat kong pinutol. Nag-warning ka sa akin ngayon. Iyan ang important. Sama-sama naming ginawa ang statement sa laptop niya. Detailed timeline, specific manipulation tactics, financial outcome, pattern recognition. Pinirmahan ito ni Kevin, ibinigay ang contact info. Tawagan mo ako anytime, kahit ano. Hindi siya dapat pinahihintulutan na magpatuloy nito. Habang nagtatapos ang meeting namin, final insight mula kay Kevin. Hindi ka agad maniniwala ng anak mo. Hindi ako maniniwala kung may nag-warning sa akin. Ganon siya kagaling mag-create ng alternative reality. May explanation siya sa lahat. Ang other man ay business associate. Previous marriages ended amicably. Ang suspicions mo ay overprotective paranoia. Aminado ako sa fear na ito. Nangyayari na. Medyo distant na siya. Nagka-cancel ng weekly dinners. Nagdadahilan. Siya ang nag-o-orchestrate. Grimly tumango si Kevin. Textbook strategy. Separate ang target mula sa support system. Lalo na skeptics. Crucial ang timing. Kailangan mo ng overwhelming evidence presented sa moment na hindi niya ma-dismiss. Hindi gradual revelation. Single devastating confrontation na may irrefutable proof. Sinipsip ko ang advice. Binubuo ko na iyan. Kapag ipinakita ko sa kanya, complete picture iyan. Hindi fragment na pwede niyang irrationalize. Matigas na hinawakan ni Kevin ang kamay ko. Iligtas mo ang anak mo. Sana may nagligtas sa akin. Nagmaneho ako pabalik ng Manila na may signed statement ni Kevin secured sa folder sa tabi ko. Naramdaman ko ang shift sa momentum. May human testimony na ang pattern. Ang abstract ay naging konkrete. Pero habang bumabalik ako sa Maynila, nagbuzz ang phone ko ng text mula kay Ramon. Tatay, sorry cancel Sunday dinner ulit. Sobrang busy ang wedding planning. Sabi ni Cecilia kailangan naming i-finalize ang venue this weekend. Rain check. Ikatlo na iyan sa 4 na linggo. Nakilala ko ang strategy na binabalaan ni Kevin. Isolation BY increments. Bawat excuse reasonable. Cumulative effect na naghihiwalay ng target sa protection. Simple akong sumagot, syempre, anak. Sabihin mo lang kapag free ka. Pero habang nagmamaneho sa late afternoon traffic, kinuwenta ko na 0 weeks away ang wedding. Pinapabilis ni Cecilia ang timeline niya. Consolidating control kay Ramon. Thorough ang evidence gathering ko, pero time-consuming. Ang tanong, makakabuo ba ako ng complete case bago ang wedding? Na maglulok kay Ramon sa legal trap. Mathematical problem. Architect's challenge. Kailangang ang sagot. Sumali ang signed statement ni Kevin Morales sa growing evidence file. Idinagdag ko ito sa command center board. Connecting ang testimony niya sa current manipulation tactics ni Cecilia na may red string. Undeniable na ang pattern. Professional operation refined over multiple victims. Pero iba ang collecting evidence at reaching ang anak ko. Ang Sunday pagkatapos ng trip sa Quezon City, tumawag si Ramon. Tatay, pwede ba nating i-reschedule ang dinner? Kailangan ni Cecilia ng tulong sa pagpili ng venues. Sumasang-ayon ako. Sumunod na Sunday,
Late ang photographer meeting. Ikatlong Sunday. Sorry, tatay. Overwhelming ang wedding planning. Catch up tayo soon. 3 consecutive cancellations. Ang tradisyon namin na pinanatili kahit noong college niya abroad. Ngayon abandon. Exactly ginagawa ni Cecilia ang binabalaan ni Kevin. Isolation BY increments. Sa mid-July, naintindihan ko. May nahalata siya. Somehow nawala ang performance ko o instincts niya detected danger. Anyway, pinapawalang bisa niya ako. Wednesday evening, naghahanda ko ng dinner nang tumunog ang phone. May unfamiliar tension ang voice ni Ramon. Tatay, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Cecilia. Nag-iisip ako tungkol sa relationship natin. Agad ang warning bells. Pinanatili kong neutral ang voice. Tungkol saan? Distant kaletli. Kapag bumibisita kami, strange questions ang tinatanong mo. Napansin ni Cecilia na na-record mo ang conversations. Sabi niya, dahil hindi ka nagtitiwala sa kanya. Nag-race ang isip ko. Paano niya nalaman ang recordings? Sinabi ba ni Ramon ang family history project? Anak, ang recordings yan ay para sa preserving family memories gaya ng ipinaliwanag ko. Iyan ang sabi mo. Pero bakit kailangan mo i-record lahat? Parang surveillance. Parang hinahanap mo ang problems na wala naman. Definitely language ni Cecilia ang looking for problems that don't exist. Patuloy si Ramon. Sabi ni Cecilia baka nahihirapan kang bitawan ako. Sabi niya minsan sinisira ng parents ang relationships ng kids nila dahil takot sila sa abandonment. Textbook manipulation. Reframe protective concern as selfish control. Maingat akong sumagot. Suportado ko ang happiness mo, Ramon. Palagi. Tapos bakit parang unwelcome si Cecilia? Bakit mo siya ininterrogate tungkol sa finances at estate planning? Hindi ako nag-i-interrogate. Nag-engage ako sa conversations na siya ang nagsisimula. Sabi niya tinutwist mo. Ginagawa mong suspicious ang innocent questions. Lumala ang usapan. Nag-defensive si Ramon. Measured ako, pero naramdaman kong nawawala ang anak ko. Natapos ang call na sinabi ni Ramon. Baka mag-break muna tayo sa dinners hanggang pagkatapos ng wedding. Bigyan ng space lahat. Sumasang-ayon ako. Wala akong choice. Pero nakilala ko ito as victory ni Cecilia. Complete isolation achieved. Kinabukasan, nagkita ako kay Reyes sa office niya. Ipinaliwanag ang deteriorating relationship kay Ramon. Counterattack ni Cecilia. Nakinig siya ng may professional sympathy. Expected ito. Pinoprotektahan niya ang investment niya. Asset ang anak mo na cultivated niya. Hindi niya hahayaan na makialam ka nang walang laban. Pwede ko ba siyang lapitan ngayon? Ipakita ang evidence. Matigas na umiling si Reyes. Dangerous ang partial revelation. Ipakita mo ang investigation. Ipapaliwanag niya iyan. Paranoid ang tatay mo kaya nag-hire ng detective. Ipakita mo ang previous marriages. Sabi niya yung ako. Nagkamali, natuto. Ipakita mo ang photographs kay Daniel Cruz. Sabi niya business associate. Tinutwist ng tatay mo ang innocent meetings. Bawat piece ng evidence na ipakita mo ng maaga ay magiging inoculation. Magbubuild siya ng antibodies against the truth. Kaya wala akong gagawin habang pinapaikot niya siya laban sa akin. Patuloy kang magbuo ng case. Kailangan natin ng overwhelming proof presented sa moment na hindi niya maspin. Ideal ang wedding day mismo. Public setting, high emotional stakes, lowered guard niya sa perceived victory. Pinag-isipan ko ito. Iminumungkahi niyo na hayaan ko ang wedding hanggang brink of disaster. Iminumungkahi ko na strike ka kapag most vulnerable ang target. Inaasahan ni Cecilia ang opposition bago ang wedding. Depensa niya iyan. Hindi niya inaasahan sa wedding. Element of surprise ang advantage mo. Noong hapon na yon, tumawag si Reyes. Nakipagkita ulit siya kay Daniel. Downtown Marriott, room 847. 3 hours doon kahapon. Hindi ako makakapasok, obviously. Pero nagplant ako ng audio device sa hallway malapit sa door. Hindi admissible sa court, pero intelligence ito. Nag-email siya ng encrypted audio file. Dinownload ko, pinatugtog sa headphones, hotel corridor sounds, elevator dings, footsteps, muffled voices, tapos door opening, tawa ni Cecilia, lower voice ni Daniel. Nagsara ang door, pero nakunan ng device ang conversation nila sa poor insulation. Marginal ang quality, pero clear enough ang words. 0 weeks pa ng charade na ito. August 16 na ang wedding. Pagkatapos noon, accelerates ang timeline. At ang tatay, problem siya. Handled. Isolated ko na ang anak effectively. Suspect whatever ang matanda. Hindi siya paniniwalaan ni Ramon ngayon. Sound ng ease at glass. Movement.
Sabi mo iyan tungkol sa brother ni Morales. Halos na derail ang lahat. Iba ito. Mas malibol si Ramon. Walang close family maliban sa father. At napoison ko na ang relationship na iyan. Pagkatapos ng wedding, activates ang prenup. Bigyan ng 18 months. 18 months playing devoted wife. Ginawa ko na ang mas matagal. Naalala mo ang contractor. 2 years ng tedium na iyan. Mas madali ito. Actually naniniwala siyang mahal ko siya. Cruel laughter mula sa both. Pinatigil ko ang playback, nakaupo ng tahimik, naririnig ang voice niya. Hindi ang warm tone na ginamit sa akin, kundi cold calculation kay Daniel, crystallize lahat. Hindi romance gone wrong ito. Premeditated fraud. At ganap na bulag si Ramon dito. Sumunod na Sunday, nilabag ko ang sarili kong strategic patience. Nagmaneho papuntang apartment ni Ramon nang walang announcement. Hoping na mahuli siyang mag-isa. Sinagot niya ang door ng may surprise, bordering irritation. Tatay, anong ginagawa mo rito? Gusto kitang makita. Weeks na tayong halos hindi nag-uusap. Hindi niya ako pinapasok. Sa doorway kami nag-usap, awkward at stilted. Indirect approach ang sinubukan ko. Anak, may independent attorney ka bang nag-review ng prenup? Bakit ko kailangan niyan? Fair naman ang draft ng attorney ni Cecilia. Standard practice ang separate legal counsel. Tatay, stop. Exactly ito ang binabalaan ni Cecilia. Sinusubukan mong i-undermine ang relationship namin. Sinusubukan kong protektahan. Hindi ko kailangan ng protection. 37 years old na ako. Capable magdesisyon. Nakita ko ang purse ni Cecilia sa entry table. Narealize ko na nasa loob siya listening. Probably coaching ang entire exchange na ito. Ramon, please listen. Hindi, ikaw ang makinig. Kung hindi mo masupport ang marriage na ito, baka hindi ka dapat dumalo sa wedding. Isipin mo iyan. Isinara niya ang door. Nakatayo ako sa empty hallway, feeling defeat. Habang nagmamaneho pa uwi, naintindihan ko. Tama si Reyes. Failed ang partial approach. Kailangan ko ng overwhelming confrontation, hindi gentle persuasion. Pero ang cost ay panonoorin ang anak ko na lumulubog sa disaster habang naghahanda ako. Sa bahay, in-update ko ang case board ng latest developments, gumawa ng new section, counterattack timeline, documented bawat cancellation, changing language ni Ramon, escalating control ni Cecilia, idinagdag ang transcript ng hotel recording, photographs na nakuha ni Reyes ang evidence ay sumakop na sa entire wall. Gayon, financial documents, surveillance photos, testimony ni Kevin Morales, recorded conversations, timeline analysis. Anumang objective observer ay makikita ang clear pattern. Pero hindi objective observer si Ramon. Siya ang target, mark, victim in progress. Nakatayo ako sa harap ng board, architect, analyzing complex structure. Solid ang foundation. Legal framework sa pamamagitan ni Reyes, victim testimony sa pamamagitan ni Kevin, surveillance evidence sa pamamagitan ni Reyes, documented manipulation sa recordings, pero critical variable pa rin ang timing. Strike ng maaga. Collapse ang structure. Maghintay ng matagal. Legally trapped si Ramon. Wedding date, August 16 na. Looming na parang deadline. 8 weeks away na. Ginawa ko ang desisyon. Hayaan si Cecilia na isipin na nanalo siya. Ginampanan ang defeated father accepting loss. Lower completely ang guard niya. Tapos sa wedding, kapag most vulnerable siya, most confident, most exposed, decisive strike. No warning, no mercy, complete revelation. Late July ay naging early August. Weeks ng silence mula kay Ramon. No calls, no texts, complete radio silence. Pinanatili ko ang strategic withdrawal, resisting every urge na mag-reach out. Hayaan si Cecilia na maniwala na nanalo siya. Drop ang guard niya. Samantala, patuloy ang work. Isinumite ni Reyes ang final surveillance reports. Nakipagkita si Cecilia at Daniel ng 4 na beses sa 0 days habang lumalapit ang wedding. Hotel rooms, expensive restaurants, extended afternoons sa waterfront condo niya. Bawat meeting documented, photographed, timestamp. Clear ang pattern. Pinaplano nila ang post-wedding phase, confident sa scheme nila. Inorganize ni Patricia Reyes ang evidence sa legal presentation, victim testimony, financial documentation, surveillance materials, recorded conversations, prenup analysis. Makukumbinsi nito ang ani Judge, sabi niya. Pero ang audience mo ay ang anak mo, hindi court. Arrange ang materials para sa emotional impact, hindi lang legal strength. 2 linggo bago ang wedding, ready na ako. Tapos tumunog ang phone. Wednesday evening, August 6. Nasa command center ako, arranging evidence packets,
nang lumabas ang pangalan ni Ramon sa screen ko. Unang tawag sa 3 linggo. Tatay. Uncertain ang voice niya. Almost sheepish. Anak. Silence sa pagitan namin. Tapos, Saturday ang wedding. Alam ko may distance lately. Pero tatay mo pa rin ako. Gusto kitang nandoon. Maingat ako. Gusto ba ako ni Cecilia na nandoon? Natigilan siya. Sabi niya baka hindi magandang ideya. Pero wedding ko rin ito. Inimbitahan kita. Appreciate ko iyan. Siyempre, dadalo ako. Talaga. Akala ko baka. Always support ko ang happiness mo, Ramon. Palagi. More silence. Naramdaman ko gusto niyang sabihin pa. Hindi pa niya ma-form ang words. Sa wakas, ceremony sa 3 oras PM sa Brookside Country Club. Reception following. Hindi mo kailangang magtagal kung awkward. Magtatagal ako hanggang apropriate. Sabi ko. Pero may importanteng sasabihin ako sa inyo sa wedding. Bibigyan mo ba ako ng ilang minuto bago o pagkatapos ng ceremony? Choice mo. Important like what? Information na kailangan mo tungkol sa future mo. Marriage mo. Bumalik ang defensive tone niya. Kung criticism ulit ito kay Cecilia, information ito. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang gagawin. Promise mo lang na makikinig. Reluctantly. Fine. Pagkatapos ng ceremony, brief conversation. Salamat. Iyan lang ang hinihingi ko. Natapos ang call. Nakaupo akong motionless, processing. Si Ramon, nag-reach out, despite objection ni Cecilia. Nagpapahiwatig na hindi absolute ang manipulation. May part pa rin siya na value ang relationship natin. Gusto pa rin ang presence ng father niya. Complicated nito ang emotional calculus. Devastate siya ng revelation. Pero worse ang alternative. Sa first week ng August, ginawa ko ang months ng accumulated materials sa strategic presentation. Gumawa ng 3 identical evidence packets. Isa kay Ramon, isa kay Reyes as legal backup, isa para sa defense ko. Bawat packet organized chronologically. Section 1, Background. Written testimony ni Kevin Morales. Financial records ng previous divorces. Pattern analysis. Section 2, Current deception. Surveillance photographs ni Reyes ni Cecilia kay Daniel sa loob ng 3 buwan. Hotel records. Timeline na nagpapakita ng meetings sa buong courtship kay Ramon. Section 3, Manipulation evidence. Transcripts ng recorded conversations highlighting financial probing. Estate planning pressure. Isolation tactics. Section 4, Smoking gun. Transcript ng hotel hallway recording kung saan pinag-usapan ni Cecilia at Daniel ang timeline. Financial calculations. Explicit acknowledgement ng scheme. Section 5, Legal analysis. Assessment ni Reyes sa prenup. Fraud indicators. Grounds for annulment. Bawat section marked ng color-coded tabs. Key passages highlighted. Masterwork ito ng architectural organization. Logical flow. Systematically building evidence. Culminating sa undeniable conclusion. Sinelyado ko ang packet sa professional folders. Labeled simply ang katotohanan tungkol kay Cecilia Morales. Stored 2 copies sa safe. Kept isa accessible para sa wedding day. Gumawa rin ng digital backup sa encrypted USB drive. Kung somehow makompromise ang physical materials, survivor ang evidence. August 8, nagkita ako kay Reyes para sa final pre-confrontation session. Binasa niya ang evidence packets, pronounced devastating, tapos address practical concerns. High risk ang wedding day revelation. Emotionally vulnerable si Ramon, potentially defensive. Susubukan ni Cecilia i-control ang narrative agad. Kailangan mo i-present lahat ng sabay. Walang time na iproseso sa filter niya. Ano ang recommendation nyo? Pull aside privately pagkatapos ng ceremony kung possible. Hanapin ang moment na makakausap mo siyang mag-isa na may evidence. Pause siya. Ano ang extraction plan mo? Extraction. Pagkatapos ng revelation, kailangan ni Ramon ng space away kay Cecilia para mag-process. Susubukan niyang i-isolate siya agad. Ispin ang evidence. Kailangan mo ng place na pwede niyang puntahan. Bahay mo, hotel room, anywhere na hindi siya makasunod. Hindi ko pa naisip iyan. Bahay ko. Insist ko na sumama siya sa akin pauwi para mag-usap. Tumango si Reyes. Good. May packed bag para sa kanya. Damit, toiletries. Anything na kailangan niya sa ilang araw. Ipakita mo na prepared kang suportahan siya sa aftermath. August 1, ibinigay ni Reyes ang concluding investigation materials. Final photographs nagpapakita kay Cecilia at Daniel sa waterfront restaurant 3 days prior. Intense apparently ang conversation nila. Based sa body language at duration. 2 hours, finalizing post-wedding plans siguro. Stressed siya.
Reassuring siya. Timeline approaching at feeling pressure siya. Nagbigay rin si Reyes ng financial intelligence. Napul ko ang recent transactions ni Daniel sa source ko. Siya ang nagbayad ng lahat ng hotel rooms, dinners, bumili pa ng expensive jewelry na probably hindi isusuot kay Ramon. Significantly invested siya sa relationship na ito. Sinipsip ko ang additional dimension. So victim din si Daniel, in his way. Willing victim. Alam niya ang ginagawa niya sa anak mo. Proved ng recording iyan. Complicit siya. Inabot ni Reyes ang kamay. Good luck. Most satisfying case ito sa years. Stopping a predator bago makumpleto ang cycle. August 12, evening, 4 days bago ang wedding. Binabasa ko ang evidence packets nang tumunog ulit ang phone. Voice ni Ramon. Ceremony sa 3 oras AM sa Brookside Country Club. Alam ko na sinabi ko na. Pero gusto kong siguraduhin darating ka talaga. Nandoon ako, anak. Okay. Salamat, tatay. Pagkatapos niyang mag-hang up, nakaupo akong tahimik. Noong gabing iyon, sumulat ako ng letter kay Ramon. Sinelyado sa envelope na bubuksan lang kung catastrophically wrong ang confrontation. Explanation ng investigation, motivation, location ng evidence, apology sa method, pero hindi sa intention. Inilagay ang letter sa safe deposit box ko na may instructions sa attorney ko backup plan kung worst outcomes. August 15, Friday evening, gabi bago ang confrontation. Methodically akong naghanda, inilatag ang formal suite ko, ensured ready ang evidence folder, tinest ang recording device, small digital recorder na kasya sa jacket pocket ko, reviewed key talking points para sa presentation, kumain ng light dinner, kailangan calm stomach bukas, nakaupo sa command center when. Final time, reviewing ang evidence board. Months ng work compressed sa minutes bukas. Kinuhanan ko ng litrato ang entire board sa phone ko. Visual record ng evolution ng investigation. Tapos systematically dinismantle ito. File ang materials. Naging guest bedroom ulit ang command center. Removed ang physical evidence. Pero complete ang psychological preparation. Noong gabing iyon, elusive ang sleep. Nakahiga ako sa darkness. Mind running through scenarios. Best case, agad makikita ni Ramon ang truth. Alis kasama ako. Cut contact kay Cecilia. Worst case, maniniwala siya sa spin niya. Pipiliin ang fiance over father. Proceed sa wedding. Most likely confusion. Denial. Gradual acceptance sa hours o days. Prepared ako sa all scenarios. Peo hope for swift recognition. Habang lumalapit ang dawn, sa wakas natulog ako ng kaunti. Dreaming ng construction sites at collapsing buildings. Ng foundations na strong at failed. Nagising sa 6. Dumating ang wedding day. Dumating ang morning ng wedding nang may maulap na langit sa Manila. Threatening rain na hindi naman umulan. Methodically akong nagbihis, formal dark suit, white shirt, conservative tie. Ang evidence folder slipped sa inner pocket ng jacket ko. Barely noticeable ang weight, pero constant ang presence. Digital recorder tested one final time. Full battery, clear memory, voice activated engaged. Dumating ako sa Brookside Country Club, 90 minutes bago ang ceremony. Gusto kong obserbahan ang setup, unawain ang venue layout, identify private spaces kung saan pwede ang post-ceremony conversation kay Ramon. Ang club ay nasa rolling hillside overlooking ang valley, manicured lawns, vintage architecture, discreet wealth. Puno na ang parking lot ng expensive vehicles. Sa loob, controlled chows ng final preparations, florists adjusting arrangements, caterers organizing reception hall, photographer testing lighting. Strategically akong nagposisyon para sa ceremony. Back row, aisle seat, clear sight line. Dumating ang guests sa waves. Mabilis na puno ang side ni Cecilia ng well-dressed strangers. Sparse ang side ni Ramon. Evidence ng isolation na engineered niya. Kilala ko ang ilang colleagues niya. Walang close friends. Nag-assemble ang wedding party. Tapos nagsimula ang processional music. Lumitaw si Cecilia sa head ng aisle. Objectively beautiful sa elaborate white gown na probably nag-cost, 800,000. Lumakad siya patungo kay Ramon ng may practiced grace. Ngiti na radyating confidence. Inactivate ko ang recording device ng subtle pocket touch. Nag-exchange ng vows. I promise to love, honor, cherish. Bawat word mula sa bibig ni Cecilia ay documentedly. Inilagay ang rings. I now pronounce you husband and wife. Guests applauded. Naghalikan ang couple. Pinanood ko ang anak ko na sinelyo ang legal trap. Knowing may perhaps 30 minutes ako para palayain siya. Nagsimula ang reception sa adjacent ballroom. Proceeded ang cocktail hour. Flowing champagne, circulating appetizers.
Peripheral position ang pinanatili ko. Declined alcohol. Observe. Attached pa rin si Cecilia sa braso ni Ramon. Steering conversations. Intercepting anyone na lumalapit sa kanya independently. Classic control behavior. Mentally ko tinrack ang venue layout. Main ballroom. Side rooms para sa private conversations. Emergency exits. EJ booth na may microphone para sa toast. Identified optimal private space. Small library off the main hallway. Closes ang door. May windows para sa light. Furniture suitable para sa document review. Lumipat ang reception sa seated dinner. Assigned seating inilagay ako sa table 8. Malayo sa head table kung saan elevated ang newlyweds. Deliberate slight undoubtedly arrangement ni Cecilia. Sa buong dinner, pinanood ko siya. Radiant siya. Victorious, completely confident, perfect. Tapos natapos ang dessert at in-announce ng EJ. Ngayon may rinig natin mula sa parents ng bride. Followed by father of the groom. Bago magsimula ang toast, excused si Cecilia mula sa head table. Dumaan siya sa table ko. Lumapit ng malapit. Voice low enough na ako lang ang makarinig. Danilo, gusto kitang pasalamatan. Magaling mong pinalaki ang anak mo. Tapos na ang job mo ngayon. Pause niya. Gauging reaction ko. Walang expression ako. Pamilya ko na ito ngayon. Nag-usap kami ni Ramon. Kailangan namin ng space para buuin ang marriage namin without interference. Meaning dapat umalis ka na soon. Nandito ka na sa ceremony. Sapat na iyan. Hiniling ni Ramon na magstay ako para sa toasts. Sabi ko ng calm. Maraming hinihiling si Ramon kapag sentimental siya. Sinasabi ko kung ano talaga ang best para sa kanya. And frankly, bahagyang nawala ang mask niya. Contempt breaking through. Excess ka rito. Hindi ka bagay sa friends namin, lifestyle, future namin. Umuwi ka. Huwag nang bumalik. Tumuwid siya. Smooth ang dress. Tahimik akong nagsalita. Sage, Cecilia. Ngumiti siya vindicated. Pero may isasama ako kapag umalis ako. Natigilan siya. Processed ito. Isasama. Ano ibig mo sabihin? Makikita mo soon. May sa tone ko finally registered. Microscopically nawala ang confidence niya. Ano ka ba? Enjoy your reception, Cecilia. Kung ano ang natira. Tumayo ako lumakad patungo sa EJ booth. Pinanood niya. Uncertainty blooming into concern, pero hindi siya makasunod ng hindi gumawa ng scene. Naabot ko ang EJ booth habang natatapos ng parents ng bride ang generic well wishes. Inabot ng EJ ang microphone. Next kayo, sir, father of the groom. Tinanggap ko ang microphone. Lumakad sa place kung saan makikita ako ng entire reception. 200 faces turned sa direction ko. Pinanood ako ni Ramon mula sa head table. Anxious, pero expecting conventional toast. First real alarm ang expression ni Cecilia. Salamat sa lahat sa pagdalo sa celebration na ito. Ako si Danilo Bautista, tatay ni Ramon. Standard opening. Slightly relax ang guests. Traditionally, ito ang moment para sa toast. Celebration. Well wishes. Welcoming new family member. Pause. Hindi ko ibibigay ang toast na iyan. Mas important ang sasabihin ko kaysa tradition. Ramon. Direkta akong tumingin sa anak ko. Kailangan kitang kausapin ng privately. Agad. Hindi ito pwedeng maghintay. Nag-shift ang energy ng room. Sensing irregularity. Half stood si Ramon. Tatay, ano ba? Ramon, kailangan kitang kausapin ng privately ngayon. Extraordinarily important ito. Silence blanketed ang reception. Drained ng color ang face ni Cecilia. Pwede itong maghintay. Patuloy natin ang reception. Family matters later. Hindi, firmly kong pinutol. Hindi pwede maghintay ito. Ramon, bigyan mo ako ng 0 minutes. Private conversation. Magbabago ng lahat ang ipapakita ko sa iyo. Frozen ang reception sa confused silence. Guests whispered. Uncertain kung planned drama ba ito o real conflict. Fully tumayo si Ramon. Tone sa urgency ko at restraining hand ni Cecilia sa braso niya. May binulong siya na hindi narinig. Umiling siya, umalis sa table. 0 minutes, tatay. Tapos kailangan mong ipaliwanag kung bakit mo dinidisrupt ang wedding ko. Lumakad siya papunta sa akin. Tumayo si Cecilia para sumunod. Itaas ko ang kamay. Si Ramon lang. Conversation na ito ay between father and son. Husband ko na siya ngayon. Protest ni Cecilia. May right ako. Wala kang rights sa conversation na ito. Ramon, please. Library doon sa hall. Kami lang. Tumango si Ramon, clear ang uncertainty, pero stronger ang curiosity. Lumakad kami patungo sa exit. Sa likod namin, tumawag si Cecilia. Ramon,
Huwag mo siyang payagang manipulahin ka. Whatever ang sasabihin niya. Nawala ang voice niya habang papasok kami sa hallway. Ha? Ginabayan ko ang anak ko sa library. Binuksan ang door, gestured inside. Pumasok si Ramon. Sumunod ako, firmly isinara ang door. Sa wood, muffled sounds ng agitated reception. Mag-isa na kami ngayon. Dumating ang moment of truth. Nag-click shot ang library door. Thick ang silence na humiga sa amin. Anticipatory, breakable. Nakatayo si Ramon malapit sa bookshelf. Arms crossed defensively. Jaw set. Perfect pa rin ang wedding suit niya. Fresh pa ang boutonniere. Husband ng less than 3 hours. CJ, sabi niya ng curtly. 0 minutes. Sinira mo ang wedding reception ko, para rito. Ipakita mo kung anong evidence ang nag-justify niyan. Inalis ko ang folder sa jacket ko. Inilagay sa mahogany table sa center ng room. May 5 cm thick. Months ng investigation compressed sa portable form. Steady ang kamay ko. Masyadong matagal akong nagprepare para sa moment na ito, para manginig. Ngayon, bago ko ito buksan, intindihin mo ito. Legally obtained lahat sa loob. Walang fabricated. Walang misinterpreted. Available ang independent verification sa bawat claim. Bakit parang lawyer ka magsalita? Ipakita mo na lang. Binuksan ko ang folder sa first section. Testimony ito mula kay Kevin Morales. Nag-frown si Ramon. Sino iyan? Unang asawa ni Cecilia. Flickered ang expression niya. Surprise. Sabi niya sa akin, hindi pa siya nag-asawa. Inilagay ko ang document sa table. Basahin mo. Reluctantly kinuha niya ang pages. Nagsimulang mag-scan. Detailed ang statement ni Kevin. Courtship timeline. Engagement pagkatapos ng 4 months. Prenuptial contract. Marriage duration. Financial manipulation. Divorce settlement na nag-cause sa kanya. 0 million plus business stake. Dahan-dahan binasa ni Ramon. Nagsisimula nang mawala ang color. Pwede itong fake. Anyuan pwede magsulat. Pinirmahan ito ni Kevin. Notarized statement. Willing siyang mag-testify under oath. Ito ang contact info niya. Tawagan mo ngayon kung doubt ka. Itinulak ko ang phone ko sa table. Tinitigan ni Ramon ang document. Hindi kinuha ang phone. May second husband pa. Quietly kong patuloy. James Prado. Similar pattern. Similar outcome. Ginawa niya ito noon, Ramon. 2 beses. Ikatlo ka. Hindi. Mahina ang salita. Dapat sinabi niya sa akin. Bakit niya sasabihin sa iyo? Sinisira niyan ang illusion na carefully niyang binuo. Binuksan ko ang second section. Umulan ang photographs sa table. Si Cecilia at Daniel Cruz sa restaurants. Entering hotels. Walking sa parks. Timestamps spanning March through August. Sino iyan? Tanong ni Ramon. Hollow ang voice. Daniel Cruz. Real estate agent. Involved sila ng at least 8 months. Mas matagal kaysa kilala niya si Ramon. Inilatag ko ang images chronologically. Early March meeting. April hotel visit. May afternoon sa kondo niya. Continuing hanggang 2 weeks ago. Bawat beses na sinabi niyang late work meeting. Client showing. Kasama niya si Daniel. Kinuha ni Ramon ang photograph na naghahalikan sila outside hotel entrance. Nanginginig ang kamay niya. Nag-hire ka ng private investigator para sundan ang fiance ko. Naghira ko ng investigator pagkatapos accidentally makita sila together. Maniwala ka ba sa akin kung walang proof? Hindi nito ibig sabihin. Baka natapos na bago kami maging serious. Hindi natapos. Tingnan mo ang dates. Itinuro ko ang recent photo, 3 days bago ang wedding nyo. Binuksan ko ang third section. Financial documents. Tingnan mo ang divorce settlements. Pattern ng timing. Mag-asawa agad. Stay 18 months to 2 years. Mag-file ng divorce kapag significant assets na nakuha. Ang prenup nyo, designed para maximize ang financial access niya pagkatapos ng 1 taon. Stop. Nabali ang voice ni Ramon. Ito ay, hindi niya natapos. Pinindot ko forward. Kailangan kumpleto ang presentation, habang crumbling ang defenses niya. Sa wedding planning, na-record ko ang family conversations. Binigyan mo ako ng permission. Naalala mo ba ang family history project? Numbli tumango si Ramon. Na-record ko dahil suspect ko ang manipulation. Binuksan ko ang laptop ko. Kid audio files. Makinig ka. Pinindot ko play. Napuno ng voice ni Cecilia ang library. Warm at concerned. Danilo, na-update nyo na ba ang will nyo recently? Sobrang important ang estate planning. Patuloy ang recording sa probing questions niya tungkol sa property value, inheritance structure, succession planning. Bawat clip nagpapakita ng calculated financial interests,
masked as helpful concern. Nakikinig si Ramon ng may growing horror. One more piece, sabi ko. Most important. Kid ko ang final audio file. Na-record ito sa hotel hallway. Hindi perfect ang audio quality, pero clear enough ang words. Pinindot ko play. Lumitaw ang voice ni Cecilia. Kausap si Daniel. 0 weeks pa ng charade na ito. Tawa niya, cruel at calculated. Daniel. At ang tatay. Problem siya. Handled. Isolated ko na ang anak effectively. Suspect whatever ang matanda. Hindi siya paniniwalaan ni Ramon ngayon. Sound ng movement. Ice clinking. Daniel. Sabi mo iyan tungkol sa brother ni Morales. Cecilia, iba ito. Mas malibol si Ramon. Walang close family maliban sa father. At napoison ko na ang relationship. Pagkatapos ng wedding, activates ang prenup. Bigyan ng 18 months. Daniel, 18 months playing devoted wife. Cecilia, ginawa ko na ang mas matagal. Mas madali ito. Actually naniniwala siyang mahal ko siya. Tawa nila both. Pinatigil ko ang playback. Crushed ng silence ang library. Frozen si Ramon. Completely drained ng color ang face. Shallow ang breathing niya. Sa 30 seconds, hindi siya gumalaw. Tapos, voice niya iyan, hindi tanong. Statement. Tinawag niyang charade ang marriage natin. Sabi niya malibol ako. Na naniniwala akong mahal niya ako. Nabali ang voice niya sa last words. Sorry ako, anak. Bigla siyang tumayo, paced sa window, stared out sa manicured grounds, kung saan hours ago siya ikinasal sa babaeng iyon na echo pa ang voice. Actually naniniwala siyang mahal ko siya. Ang prenuptial contract, gently kong sabi, designed para maximize ang financial access niya. Kung magstay kayo married 12 months, entitled siya sa malaking bahagi ng assets. Legal trap disguised as mutual protection. Humarap si Ramon mula sa window. Transformed ang face niya. Shock giving way sa colder. Planned niya ito mula simula. Researched ako, targeted, performed caring girlfriend. Manipulated ako away sa inyo. Ikinasal sa akin all for money. Ano ang gagawin ko? Empty ang voice niya. Simpler ang first decision. Patuloy ba ang reception celebrating marriage built on lace? Oh, and ito ngayon. Tiningnan niya ang closed door. Sa labas, 200 guests waiting. Waiting si Cecilia, probably playing music. And ito, quietly sabi niya. Tapos louder. And ito ngayon. Lumakad siya sa door, yanked open, strode down hallway patungo reception. Sumunod ako, carrying ang folder. Sabay kaming pumasok sa reception hall. Tumigil ang music. Napansin ng EJ ang entrance namin. Namatay ang conversations habang tumitingin ang guests. Tumayo si Cecilia mula sa head table. Relief sa face, hanggang makita ang expression ni Ramon. Direktang lumakad siya sa kanya. Tumigil 3 feet away. Pinanood ng entire room. Cancelled ang wedding. Announced ni Ramon. Voice carrying sa every corner. Gasps rippled sa guests. Pumuti ang face ni Cecilia. Pwede nang umalis lahat. Tapos na ang reception. Sorry sa disruption. Pero mistake ang marriage na ito. Please go. Humarap siya. Lumakad pabalik sa exit. Nahanap ni Cecilia ang voice niya. Ramon, ano ang sinabi niya sa iyo? Anong lease? Ang truth, sabi ni Ramon nang hindi lumingon. Tungkol kay Daniel. Tungkol sa previous marriages mo. Tungkol sa plans mo sa marriage namin. Nagsisinungaling siya. Minamanipula ka niya. Ipinakita sa iyo ang fabricated evidence. Tumigil si Ramon, humarap. Narinig ko ang voice mo sa recording, discussing timeline, calling me malibol, lohing about how actually naniniwala akong mahal mo ako. Lalong pumuti ang face niya. Iyan, taken out of context iyan. Anong context ang nagpapahintulot sa 18 months ng charade? Wala siyang sagot. Stop. Stop na lang, Cecilia. Tiningnan niya ang confused guests. Please leave. Tapos na ito. Humarap si Cecilia sa akin, screaming. Sinira mo ang wedding ko. Ay dedemanda kita sa harassment, defamation, invasion of privacy. Legally obtained lahat, calmly kong sabi. On-party consent recording laws, standard surveillance, voluntary testimony. Kumpirmahin ng attorney mo na admissible. Pagsisisihan nyo ito, both of you. Kukunin ko lahat sa court. Wala kang makukuha, sabi ni Ramon. Void ang prenup dahil sa fraud. Prepared na ng attorneys ko ang annulment papers. Lumakad siya patungo sa exit. Sumunod ako. Sa likod namin, chaos erupted. Guests standing, confused conversations. Voice ni Cecilia rising sa desperate protests. Lumabas kami sa evening air. Father and son together.
Nagmaneho kaming umalis sa Brookside Country Club ng tahimik. Nakaupo si Ramon sa passenger seat. Shoot pa ang wedding suite. Minus ang boutonniere na pinunit at itinapon niya. Bahagyang nanginginig ang kamay niya. Shock settling sa system niya na parang poison. Sa bahay ko, direktang pumunta siya sa guest room, childhood bedroom niya, essentially unchanged, at nanatili doon 3 hours. Hindi ko siya ginambala. Hayaan ko siyang mag-process mag-isa. Nang lumabas siya, blotchy ang face niya sa iyak, pero steady ang voice. Sabihin mo kung ano ang next legally. Noong gabing iyon, tinawagan namin si Patricia Reyes. Dumating siya sa loob ng oras, ikinalat ang evidence sa dining table ko. Ipinaliwanag ang legal strategy. Nakikinig si Ramon na parang tao na tumatanggap ng terminal diagnosis. Sumisipsip ng info tungkol sa dissolution ng life na akala niyang binuo niya. 5 days later, served ng attorney ni Cecilia ang papers. Demanda siya sa breach of contract at emotional damages, 50 milyon. Ngumiti si Reyes nang basahin ito. Perfect. Engaging siya sa legal ground kung saan strongest tayo. Nagkita kami sa office ni Reyes, 1 linggo pagkatapos ng wedding confrontation. Morning light sa windows. Kami 3 sa conference table na puno ng legal documents at evidence files. Binasa ni Reyes ang lawsuit ni Cecilia nang may professional detachment. Claim niya breach mo ang prenup sa pagdangging honor ang marriage. Seeking enforcement ng terms plus emotional distress damages. Classic aggressive legal posturing para intimidate ka sa settlement. Pagod ang hitsura ni Ramon. Pwede ba siyang manalo? Hindi. Procured through fraud ang contract. Extensively documented iyan ng tatay mo. Pero kailangan nating patunayan ang fraudulent intent sa court. Ibig sabihin public presentation ng all evidence. Testimony ni Kevin Morales, surveillance materials, recordings, financial analysis. Pulse niya. Carefully assessing si Ramon. Masakit ito. Public record ang private humiliation mo. Argehin ng attorneys ni Cecilia na willing participant ka na nagbago lang ng isip pagkatapos ng wedding. Ipapinta ka nilang vindictive. Hayaan natin, sabi ko, dahil may voice niya sa recording, calling the marriage charade, discussing 18-month timeline, logging about belief niya sa love niya. May 2 previous victims na identical patterns. Inorganize ni Reyes ang papers sa presentation folders. Scheduled ang hearing 2 weeks out. Mag-file ako ng counter motion para void ang contract based sa fraud. Hihing. Rin sa court na i-refer sa prosecutor para sa criminal investigation. Ang linggo bago ang hearing, conducted practice testimony ni Reyes kay Ramon. Ginampanan niya ang opposing counsel. Attacking credibility niya ng brutal efficiency. Mr. Bautista, hindi ba totoo na willingly mo pinursuy ang relationship kay MS Morales, na ikaw ang nagpropose ng marriage, na pinirmahan mo ang preno pagkatapos review ng terms? Si Ramon, exhausted sa emotional turmoil, struggled mag-maintain composure. Pero hindi ko alam. Hindi mo alam ano, na kailangan ng trust ang relationships. O regret mo lang ang desisyon mo at gumawa ka ng elaborate fraud narrative para makatakas sa consequences. Hindi yan, nag-hire ka ng private investigator para sundan ang fiance mo. Na-record private conversations. Actions ito ng paranoid, controlling individual, hindi victim. Nanginginig ang kamay ni Ramon. Softened si Reyes. Bumalik sa normal tone. Iyan ang gagawin nila. Twist facts. Attack character. Kailangan mong manatiling calm. Stick sa evidence. Kapag inatake ka, simple lang sumagot. Naniniwala akong honest relationship ito. Proved otherwise ng evidence. Mas maliit ang hearing room kaysa inaasahan ko. Wood paneling, elevated judge's bench, gallery seating para sa perhaps 30 people. Nakaupo si Cecilia sa plaintiff's table na may 2 attorneys, designer suite, projecting confidence. Iniiwasan niya ang eye contact namin. Judge Maya Santos, mid-negatibo 50s, reviewed ang feelings ng may evidence skepticism sa claims ni Cecilia. Unang iprinisinta ni Reyes ang case namin. Your Honor, hindi ito simple contract dispute. Exposure ito ng systematic fraud. Si MS Morales ay may pattern ng targeting financially stable men, quick marriage, legal positioning, tapos profitable divorce. Si Mr. Bautista ang third known victim. May testimony kami mula sa previous husband. Umakyat si Kevin Morales sa stand, sworn in, recounted ang experience niya. Repeatedly objected ang attorney ni Cecilia. Irrelevant sa current case, pero pinayagan ni Judge Santos. Relevant ang pattern evidence sa fraudulent intent claims. Articulate, detailed, credible si Kevin, described identical courtship tactics, prenup manipulation, financial devastation. Sa cross-examination,
Sinubukan ng attorney ni Cecilia na i-discredit siya. Hindi ba totoo na bitter ka sa divorce mo? Nakontak mo ang subsequent partners ni MS Morales para sa revenge. Kontak ko ang tatay ng young man na ito. Firmly correct ni Kevin. Para pigilan siyang maranasan ang naranasan ko. Hindi revenge iyan. Decency iyan. Visible notice ang gallery observers. Tapos pinatugtog ni Reyes ang hotel recording. Narinig ng courtroom ang voice ni Cecilia. 18 months ng charade. Actually naniniwala siyang mahal ko siya. Tawa. Hardened ang expression ni Judge Santos. Urgently bumulong si Cecilia sa attorneys niya. Financial expert ni Reyes, forensic accountant na si Tomas Reyes, testified tungkol sa divorce settlements ni Cecilia. 2 previous marriages, both ending sa substantial financial transfers. Pattern ng timing suggesting calculated extraction. Based sa documentation, average 2 million annually ang income ni MS Morales mula sa consulting work. Yet exceeds 3 times iyan ang lifestyle niya. Explained ng divorce settlements totaling over 20 million combined ang discrepancy. Circumstantial evidence, character assassination, selective presentation ang argue ng attorneys ni Cecilia, pero decisively shifted ang momentum. Inihatid ni Judge Santos ang ruling mula sa bench, pagkatapos review ng evidence, including recorded admissions, testimony mula sa previous victim, at financial analysis. Natuklasan ng court na procured through fraudulent misrepresentation at concealment of material facts ang prenuptial agreement. Void ang contract. Dismissed with prejudice ang claims ng plaintiff sa breach at damages. Pause niya consulting notes. Furthermore, potential criminal fraud ang evidence. Re-refer ng court ang matter sa Manila prosecutor para sa investigation sa possible charges under fraud statutes ng Pilipinas. MS Morales, consult kayo sa criminal defense attorney. Tumama ang gavel. Ashen ang face ni Cecilia. Agad nag-request ng private conference ang attorneys niya. Tumungo si Reyes sa amin. Complete victory iyan. Wala na siyang hawak ngayon. Sa labas ng courthouse late August afternoon. Surreal ang sunshine pagkatapos ng windowless hearing room. Lumapit ang reporters, pero professionally deflected ni Reyes. Nakatayo si Ramon sa steps, physically present, pero emotionally distant. Tapos na ba? Quietly niyang tanong. Tapos na ang civil case, confirm ko. Simula pa lang ang criminal investigation. Pero para sa iyo, free ka na. Dahan-dahan siyang tumango. Processing. Hindi ko pa rin makapaniwala na hindi ko nakita. Lahat ng signs nandoon na. Professional siya. Iyan ang point. Ginagawa niyang hindi makita ng marks ang signs. Lumakad kami patungo sa parking structure. Sumunod si Reyes, carrying ang briefcase ng legal documents. Kakakontak sa inyo ng prosecutor's office para sa statements. Likely mag-prosecute sila. Overwhelming ang evidence. Probably tatanggap siya ng plea deal kaysa trial. Habang umaabot kami sa Kotsko, nagbuzz ang phone ko. Text mula kay Reyes. Public statement lang ni post ni Daniel Cruz, distancing himself kay Cecilia. Claims misled siya tungkol sa nature ng relationship niya kay Ramon. Rats fleeing sinking ship. Ipinakita ko kay Ramon ang message. Binasa niya. Nang walang expression. Tapos finally something like satisfaction crossed ang face niya. Good, sabi niya. Malaman ng lahat kung ano siya. Sabay kaming nagmaneho pauwi. Lumipas ang weeks. Nanatili si Ramon sa guest room ko. Gradually emerging mula sa shock. First week, mostly silent. Second week, small conversations. Third week nagdala ng apology na hindi ko hiniling. Pero kailangan niyang ibigay. Tatay, may utang akong apology, sabi ni Ramon isang gabi. Sa pagduda sa inyo, sa pagpili ng manipulation niya, overprotection niyo. Nakita niyo ang hindi ko nakita. Sorry ako. Tinrust mo ang minamahal mo, sagot ko. Human nature iyan. Professionally niya itong inexploit. Nakikinig ka kapag important. Sa wedding, binigyan mo ako ng 0 minutes na iyon. Courage iyan. Paano natin ayusin ang relationship natin? Some way na mag-ayos ng any structure. Assess ang foundation. Repair cracks. Rebuild systematically. Resume namin ang Sunday dinners. Simple routine. Gradually rebuilding connection. Fourth Sunday, binanggit niya starting therapy. Counselor specializing sa manipulation recovery. Tinutulungan niya akong identify ang tactics na hindi ko nakita, sabi niya. Ang awareness na iyan ang nag-iwas ng repeat, confirm ko. 1 buwan pagkatapos, binanggit ni Ramon ang finances. Nag-cost, 3 milyon ang wedding. Wala na ang savings ko. Ipapahiram ko sa iyo, 3 milyon. 3% interest, 5-year repayment. Nagulat ang hitsura niya.
Hindi mo kailangang mag-charge ng interest. Loan ito, hindi gift. Loans preserve responsibility. Babayaran mo ito dahil kukunin mo ang ownership ng recovery. Carefully niyang pinirmahan ang agreement. Salamat sa pagtrato sa akin na parang adult na nagkamali ng mahal. Early September, tumawag si Reyes na may updates. Tinanggap ng prosecutor ang plea deal ni Cecilia. 3 years probation, restitution, criminal record. Umalis siya ng Manila. Revoked ang license, destroyed ang reputation. Based sa case niyo, sabi ni Reyes, natagpuan ng prosecutor 2 pang potential victims. Pinigilan niyo ang serial predator. Late August afternoon, nakatayo kami ni Ramon sa Teresco overlooking Manila. Orange at purple ang painting ng sunset sa SKY. Nag-iisip ako tungkol sa trust, sabi ni Ramon. Blindly ko siyang tinrost. Gayon paranoid ako. Neither healthy. Important ang trust, sumang-ayon ako. Pero more important ang verification. Trust but verify. Watch for consistency between words and actions. Perfect ang words ni Cecilia. Actions niya ang naghayag ng truth. Like blueprint inspection, sabi niya. Maganda ang design, pero verify ang calculations. Exactly. Anak ka pa rin ng architect. Ngumiti siya. First genuine smile sa months. Swerte ako. May iba na walang tatay na gumagawa ng cases para iligtas sila. Mayroon. Kailangan lang nilang makilala ang protection kapag inoffer. Nakilala ko na ngayon. Nakatayo kami sa comfortable silence habang lumulubog ang araw. Healed ang relationship. Served ang justice. Established ang fresh start. Tapos na ang work ng architect. Kung gusto niyo ang story na ito, please like ang video na ito, subscribe sa channel, at i-share ang impressions nyo sa story na ito sa comments. Para makinig sa next story, click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.